Last week po ay ating pong tinalakay po yung subject po nating nothing is free, which is we talk about the principle of sacrifice in God's economy. And for today, ang ating pong title ay pinamagatan po nating The Illusion of Free Gifts. Okay, so last week ay usapang libre ang ating tinalakay, which is for today, ito pa rin naman po ang siyang ating tatalakayin. Pag-uusapan pa rin po natin hanggang next week po, probably, ay usapang libre pa rin ang siyang mapapag-usapan natin. Amen. Okay. So, when we say free gifts, napag-aralan natin nung last week po, parang pag libre, masaya tayo. Tama? Normally, generally, kapag tayo nililibre, masaya tayo. No? Kasi nung pag-aralan po natin nung last week, bago yung last week na pag-aaral natin, pagka tayo nalilibre, tuwan-tuwa. Pero siguro nung last week, somehow, parang may tinablan tayo ng konting hiya. Na kapag nalilibre tayo, no? Dati, tuwan-tuwa tayo. Somehow, pagka pala nalilibre po tayo, para rin pala tayong nahuhubaran ng dignidad. Naintindihan po ba natin? Okay. And there is some sort of, what we may say, somehow, no? Na thinking na kapag ikay nalilibre, akala natin, tayo nakakaisa. Amen. Pero hindi po pala. So, the concept of free gift often carries the implication that something is received without cost. So, naiisip natin, pag sinabing libre, no? Ito kagad ang naaalala po natin at pumapasok sa kaisipan po natin. Tinanggap natin po ito nang wala tayong binayaran. Pero, kung atin po talagang bubusisiin, no? A closer examination reveals that nothing in this world is truly free. Napag-aralan po natin to nung nakaraang linggo na ating pong napag-alaman. Wala talagang libre po sa mundo po na ito. The term free, ginamit lang yan for the people who will receive that free or that recipient, no, of what we call free gifts po na yan. Because every gift that appears free to the recipient incurs a cost that someone, somewhere, must bear. To mean, kaya yan na libre, merong nagbayad niyan. Libre yan sa tumanggap, pero sa katotohanan, hindi libre yan. May ibang nagbayad, at merong ibang nagsakripisyo para matanggap mo yung libre. So, this truth nakita po natin last week, theologically, scripturally, or even practically, makikita po natin na yung katotohanan po na ito ay hindi po ganun nauunawaan ng marami. No? With all of the resources na natatanggap, or time, and the sacrifices na siyang nire-require para makapagbigay nung tinatawag po na libre, yun yung nakakalimutan. Masyadong focus dun sa libre. Tama? So kaya sa araw po na ito, ating ipagpapatuloy with this title, The Illusion of Free Gifts. No? Now, let me remind you that while salvation is offered or presented as free gift to humanity, God paid an enormous price for it. Sobra po ang ibinayad po ng Diyos sa kaligtasan, kaya tayo naligtas eh. Now, it is because na ito ay free, makikita po natin, maraming tao nagbabaliwala. No? Sometimes, people has this in their mind na kapag free, parang cheap siya. Kaya minsan kita nyo kapag nabibigyan ng libre, yung iba hindi napapahalagahan yung libreng naibigay sa kanila.
kung itapon-tapon, no, kung pakalat-kalat, di ba? Dahil libre. Tama? Yung pagpapahalaga nawawala. Bakit po? Kasi nga, libre. Amen. Okay. So, pag-aralan po natin maigi po, no? Dahil ito po, on the matters po ng spiritual, tignan po natin na tayo po ay naligtas. And remember, yung salvation po natin, this is a free gift. Minsan kahit nga mananampalataya na nasabi natin, tumanggap na ng kaligtasan, hindi ganun na nakapagpapahalaga sa kaligtasan tinanggap. Kasi malalaman natin how we value this, what we receive as free gift na salvation is how we react or respond dun sa free gift na bigay ng Panginoon. Amen. Now, first, the gospel message is based or founded on the idea of cause. The gospel message is based or founded on the idea of cause. Ibig sabihin, ang gospel po, meron po itong halaga. No? May halaga po ang tinatawag na salvation. At itong salvation na ito ay hindi po mapapasa atin. Take note, bilang tao, hindi natin to makukuha, hindi natin to matatanggap, liba na lang na meron pong nagbayad. Kanina inawit natin, part of our worship, we are all undeserving people. Totoo yun. Sabihin nyo sa katabi nyo, no? We are all undeserving people. Diba? Totoo yun. Wala ni isa man na nabubuhay o namatay na sa mundo po na ito na deserving siya para doon sa tinatawag po na salvation na tinanggap. Now, unawain nating maigi yung tinanggap nating libre na hindi napapahalagahan kadalasan. Kahit natanggap na. Kasi yung mga hindi nakatanggap, somehow okay lang na hindi nila mapahalagahan, pero ang nakakalungkot, yung tumanggap at hindi magpapahalaga, mas nakakalungkot. Remember that when we say salvation, salvation will only come through Christ. Salvation through Christ. Romans chapter 6, verse 23. Gusto ko pong linawin po ito. For most time, no, ng ating buhay pananampalataya, nagagamit po natin to, pero parang kulang tayo sa tinatawag na pangunawa dito sa Romans 6:23 po na ito. No? Tignan po natin yung pinaka-context nitong 6:23 ng book of Romans. The Bible mentioned, Paul mentioned to the Roman church, for the wages of sin is death. Wages. Pag sinabing wages, kabayaran. The wages of sin is death. But, eto na, the free gift of God. Ano yung free gift of God? Eternal life. Okay. The eternal life is free. The eternal life is without a cost. Kanino? Without a cost. Sa recipient. Doon sa mga tatanggap, wala siyang cost, walang bayad, walang pwedeng ipambayad. That is why it is free, dahil wala tayong ginawa, wala tayong kapalit, ipinalit doon sa tinatawag na kaligtasang bigay ng Panginoon. Therefore, it is free to those who will receive. Tama? The free gift of God is eternal life. Everybody say the word eternal life. Okay, eternal life. The free gift is eternal life. But that free gift of eternal life can only be obtained, can only be received through our Lord. We cannot receive the eternal life through our denominations. That is why no church in this world, no denomination in this world can claim na sila lang yung ligtas.
kay Iglesia ni Cristo, Katoliko, Mormons, kahit sino, or any churches pa nung sinasabing born again, na sila lamang po yung maliligtas. Mali po. Because ang sinasabi po ng Bible, the free gift of eternal life is through Christ Jesus. Not through the name of a particular church or a denomination. It is also not through your good works. Kahit napaka-pilantropo mo, napakarami mong tinulungan, napakarami mong naiahon ng buhay, napakarami mong mabuting ginawa, you cannot obtain that eternal life through good works or through your own righteousness or holiness. Because the Bible is very clear. The free gift of eternal life is through Christ Jesus our Lord. When you say Christ Jesus our Lord, that is why sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. This is the context ng Romans 6:23 po na ito. Kaya walang po pwede po na makapagsabi na kahit na sinong denomination na sabihin nila, dito kayo umanib, sapagkat pag kayo naanib dito, kayo maliligtas. Di ba? And that is why there are some churches, they have this, what you call, parang entitlement, no? Or yung tinatawag na feeling of exclusivity, na sila lang yung ligtas. Tama? Kasi kung gano'n ang pagbabasihan, isipin po ninyo, kailan nag-umpisa yung church na yun na itatag? When was that church was founded kung yun ang pagbabasihan? Di ba? Then going backwards, wala nang naligtas. Sorry, parang halimbawa, ang Iglesia ni Cristo. They were founded in 1914. So, from 1913 backwards, walang naligtas. The Mormon Church, kailan po sila naitatag? In the last part of the 18th century. Paano yun? 17th century backward, walang naligtas. The Baptist, kahit sabihin nilang 15th or 16th century sila, 14th century pa atras, walang naligtas. Ganun ba sasayangin ng Panginoon yung tinatawag na dugo ng ating Panginoon? That is why the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Walang iba. Kaya nga walang denomination eh. Walang church na pwede mag-claim nung tinatawag na exclusivity in terms of salvation na sila lang yung ligtas. Amen. Kahit nga ang church nga eh, kahit sabihin yung born again church na, no? That recently, perhaps mga a month ago, meron akong pinanonood po na isang video, parang it is one of the Sunday service po. Meron pong prophet na who belongs to the church. This church is a Spanish American, no? So, doon sa service po na yon, yung pinaka-prophet po, sinasabi nga po niya, isipin po ninyo, nagkaroon siya ng vision, which is for how many visions, no? Lumalabas po, speaking of rapture, no? In his vision, ang maliligtas lang daw po, ang umakyat lang na nakita po. Meron daw church na ang congregation 10,000. 2,000 lang daw po ang nakitang na rapture. There was a 200 church, no? Na nagkakatipon-tipon at doon sa 200 church po na yon, again, the 20% of the 200, so that is 40. Kung sa church nga eh, di ba? Isipin po ninyo, totoo yun. Yung ating church attendance, it doesn't guarantee na masisave tayo on the day of rapture. Now, listen to this. Here's the catch. Kung yung umaattend, halos hindi maligtas,
Paano pa? Imagine, kung 20% lang ang pinag-aagawan po natin, pilitin po ninyo na mapabilang sa 20%. Because salvation can only be found, no, through Christ. Sa Kanya lang, no? 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with a mere gold or silver which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Bakit si Jesus Christ at siya lang? Kasi po siya yung nagbayad. Siya yung nagbigay ng ransom. Ang ransom po na tinatawag, ito po yung ipapalit. No? The ransom money na tinatawag, yan po yung kapalit para magkaroon ng tinatawag po na liberty. Kung sino'y naging, kung sino'y nakidnap, kung sino'y naging prisoner, kung sino'y naging captives, no? Ang kapalit niyan para magkaroon ng kalayaan yan is the ransom money. Now, Jesus Christ paid that, no? Not in terms of monetary or silver or gold na sinasabi rito ni Peter, no? Kundi ano? It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. That is why, siya yung nagbayad si Jesus Christ. And therefore, dahil siya yung nagbayad, listen to this, siya lamang po ang pwede pong makapagligtas sa atin at kung sino pa man. Amen. Kaya kita ninyo, totoo po yun. Kahit na anong loyalty po na ibigay po ninyo in your denomination or in our church, your loyalty, number one, must be with Jesus Christ alone and only in Him. Sa pamamagitan ng salita niya, walang iba kayong mapapag-unawaan tungkol sa kalooban ng Diyos liban sa salita ng ating Panginoon. Kaya mahalin po ninyo ang salita ng Diyos. Mahalin nyo ang Word of God. Mahalin nyo ang ating Panginoon. Una at higit sa lahat. Now, let's talk about, no? Makikita po natin the prophecies foretelling the cause. No? Okay. Prophecies foretelling the cause. In Isaiah 53 verse 5, in New King James Version, okay, unawain rin natin maigi po ito. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan daw po ng mga latay. Bakit binanggit po yung latay? Because that stripes, no? Or that latay na tinatawag po na yan, in English, stripes, sa Tagalog, latay po na yun. Yun po yung pagpapakasakit at pagkakabugbog ng Panginoon. Na kanyang tiniis para tayo daw ay gumaling. Kaya yung lahat ng mga may karamdaman, kung hindi natin mauunawaan itong verses po na ito, maraming hindi po gagaling sa sakit. Just don't abuse your body the moment God heals you. Kasi, alam niyo kung bakit? Kahit po sa Bible, lahat ng pinagaling ng Panginoon, yung mga pinagagaling niya, sasabihin niya, pumunta ka sa saserdote, patingin ka para, bakit po? Is that to confirm the healing. And also, yung mga saserdote or yung mga priest po na yun ang magsasabi kung ano na yung dapat niyang iwasan. Hindi yung pinagaling ka ng Panginoon sa cancer. Na ibig sabihin, gumaling ka sa cancer at kung nagkaroon ka nung tinatawag po na medical records to confirm your healing, na ang gagawin mo ay ano? Babalik ka uli sa dati mong lifestyle. Chocolate uli. Di ba? Bagoong uli. You receive your healing yesterday and now you want, no, na ma-maintain mo yung healing mo. You cannot maintain your healing by going back to your old lifestyle.
or your old eating habits. Di ba? Pinagaling ka na pala eh. Alam nyo, yan ang maraming mali sa mga mananampalataya. Kaya nagtatanong, bakit gano'n? Akala ko ba magaling na ako? Magaling ka na nga eh. Kaya lang, umabuso ka uli. Di ba? Ano ba yung naging dahilan? Bakit ka nagkaroon ng sakit? Kung ikay lagi nagpupuyat. Hindi po pwedeng pinagaling ka na nga. Diretso yung salitang allow me to use this, pero hindi dapat na parang nakachamba ka na. Nagumaling ka. Pagkatapos nagpuyat ka uli, babalik uli yun. You cannot keep your healing if you keep abusing your body. By His stripes, we are healed. And in Isaiah 53 verse 5, in other translation, the Jubilee Bible 2000 translation, but He was wounded for our rebellions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes, healing was provided for us. Healing was provided for us. Nakita nyo? Part nung tinatawag na kaloob ng Panginoon na salvation is yung tinatawag po na physical healing. Pag tayo pinagaling sa spiritual, talagang pwede rin tayong makatanggap ng kagalingan sa physical. In fact, that is the very reason kaya po merong signs and wonders to prove na tayo po'y napatawad. Remember yung Mark chapter 2 na pinagaling ng Panginoon? Yung paralytic? Di ba? Ano? Proof na siya'y napatawad. Healing. The healing. The miracles. The signs and wonders. Yan ang magpo-prove. Kaya merong signs and wonders. Kung ang gospel pinangangaral sa panahon natin ngayon, na ang Diyos nagkakaloob ng tinatawag na kaligtasan, and therefore, kasama sa kaloob, package po ito. The moment you receive this free gift of salvation, pati yung healing, the physical healing, kasama rin na ibibigay ng ating Panginoon. By His stripes, healing was provided for us. And this shows that our free gift, salvation, na binibigay ng Panginoon, listen to this, no? Required a divine plan and immense suffering. Naghirap ang ating Panginoon po dito, mga kapatid, mga anak ng Diyos. Which I would like to address today, no? Ang mga anak ng Diyos, dahil tayo yung sinasabi nating tumanggap ng tinatawag na kaligtasan. Yung mga tagalabas, okay lang na hindi nila pahalagahan yung salvation. It's normal. But it is abnormal for those who believe that they receive the salvation at pagkatapos, babaliwalain lang ganon. Let's take a look at this in the Garden of Gethsemane. The Gethsemane and the cross. Diba? In the Garden of Gethsemane, this is what Jesus prayed. In Matthew chapter 26 verse 39, in New King James, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Bakit hinihiling niya bilang tao na maiwasan this cup of suffering? Kasi alam niya, bilang tao, sobrang hirap yung daranasin niya. And totoo, of all the depiction of the suffering of Jesus Christ, which I believe, one of the best depiction in terms of movie nung tinatawag na suffering ni Jesus Christ is the movie of Mel Gibson, The Passion of the Christ. Yun ang pinakamalapit. Literally. Kasi hindi natin nauunawa, akala lang natin hinampas lang po ng patpat ang ating Panginoon na yantok, nung hinampas, napasigaw ang aray. We take it very lightly. Pero ang totoo,
kada hampas po nun, talagang dumidikit po yun sa likod. At kada balik po nun, may laman po na, yes, na sumasama. It has been believed by most Bible scholars na ang likod ng Panginoon para daw po yung inararong bukid. Alam niyo po inararong bukid ng lupa? Ganun po. Yes, binungkal, tinungkab. Ganun ang likod ng Panginoon. And that's how Christ suffered for us. Habang siya'y hinahampas, ang iniisip niya, yung kaligtasan po natin, nakabayaran para tayo ay maligtas. Hindi natin kakayanin bayaran yan. Naghirap siya para maligtas tayo. And not only that, naghirap siya para gumaling tayo sa karamdaman. Yes! Ganong katindi yan. Hindi niya ipapanalangin niya na let this cup pass from me. If it is possible. Because the physical agony of the crucifixion na naranasan ng ating Panginoon ay grabe po. All of the suffering, whether it be in mental, sa physical, kahit po sa spiritual. No? Kaya nga kita ninyo, nung nalalangin siya sa Garden of Eden po na ito, ano pong, in Gethsemane, I'm sorry, no? In this Garden of Gethsemane, talagang drops of blood. Amen. And therefore, because of that suffering, that is the cause of grace. Amen. We receive it by grace. Kaya naging grace siya. Wala tayong ginawa. Wala tayong pagpapasakit. Wala tayong hirap. Wala tayong ipinalit para makuha yung kaligtasan because Jesus Christ already paid it. Amen. Sabi nga po ni Dietrich Bonhoeffer, no, sa kanya pong aklat na In the Cost of Discipleship, no, grace is free to the recipient, but it was costly to Christ. It requires the believer to respond with life of discipleship and sacrifice. So that is why grace is free. Amen. Grace is free. Sabihin nga natin sabay-sabay. Grace is free. Pero kagaya ng sinabi po ni Dietrich, no, discipleship is costly. Amen. Luke 14:27, and if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciples. Kaya nga na, sa totoo lang, in our time, in this tinatawag po na end time, sa panahon po natin ngayon, ang bilis po nung sa maraming churches nung tinatawag na conversion. There are some churches and most churches believe na talagang kapag ikay lumapit sa Panginoon, nagdasal ka lang, repeat this prayer after me, maliligtas ka. Actually, pagka ganun po, that we parang somehow, no, we take God's grace as cheap. Nakala nila ganun-ganun lang, na po pwede na kung gusto mong umaten. Kita nyo mga mananampalataya ngayon, no? Mga pinag-uusapan nga ng mga pastor, pagka nagkikita-kita at nagsasama-sama po sila, iba yung mananampalataya ngayon. Sa panahon natin, nung araw, it is a privilege to come every Sunday worship. Privilege yun na magwa-worship ka. Privilege yun na talagang pupunta ka sa tahanan ng Panginoon. Yung paglilingkod, privilege. Ngayon, parang yung merong entitlement feeling ha. Utang na loob mo pa na sila yung umaten. Utang na loob na naka-aten. Utang na loob na nakapaglingkod sa Panginoon. Amen. If you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Kaya makikita po ninyo, the believers faces many persecutions. Yung totoong mananampalataya, ito yun eh. They face financial loss.
Baka akala nyo ang financial loss in our time lang. Nung araw talagang kapag kay mananampalataya, literal na ginagamit ng dyablo yung kapwa-tao para talaga samsamin yung talagang kayamanan ng mga mananampalataya. Buti nga ngayon, hindi nagagawa yung ganyang persecution po sa atin. But we will experience financial loss. And sometimes, our faith will be tested. Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon at nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, lahat ng bagay na maaari nating maranasan, tandaan po ninyo, sa buhay po natin, ito may pumabor sa atin o hindi man pumabor, higit lalo. Isipin po ninyo, kontrolado ng Diyos ang buhay po natin. Kontrolado po ng Diyos. Knowing God's Word, His promises, makikita po ninyo, tapat siya. Now, I suggest, sa inyo pong lahat, especially dun sa mga kabataan, talaga masisipag, masikhay, magsipag-aral, alam po ba ninyo, you can know God through science. This has been the long-standing debate na pinag-aaralan po. Ang sabi po ng marami, they believe na ang science at ang Bible magkakontra. No, it's not. They're not. The science complement that there is God. Amen. Subukan nyo lang eh. Pag-aralan nyo lang yung tinatawag po na sa itong earth po na to. Tumingin ka lang sa earth. Kahit wala pong Bible eh. Lagi mo lang tanongin, sino kaya gumawa nito? Merong intelligent designer eh. Lalabas ka ng earth, yung solar system. Diba? Makikita, sino kaya gumawa? Hindi nyo naisip, hindi nagbubungguan yung earth at saka Mars. Diba? Who controls that? That even the scientists were so amazed. Hindi sila nagbubungguan. Pag-aaralan po natin yung human anatomy. Hahanga kayo. That is why David mentioned in Psalms 139, I am fearfully and wonderfully made. Kaya pag naging doktor ang ilan po sa inyo, nako, tignan nyo yung intelligent designer po na yan. Sa katawan natin, kita ninyo, merong nagpi-filter eh. Di ba? Nilagay ng Diyos. Kaya lang, inaabuso natin. Ino-overwork natin eh, yung filter eh. Kaya ang isa sa usong sakit ngayon, tinatawag po na CKD. Di ba? Chronic kidney disease. Soft drinks yan eh. Napatingin yung iba na. Lason po ang soft drinks. Ayun. Hindi ba soft drinks yung Royal? Di ba? Amen. Somehow. Gusto nyo ng safe na soft drinks? Ha? Meron ba? Yung mawabawasan kayo ng guilt na konti? Okay. If you like na magkaroon talaga ng maayos na, somehow guiltless, hindi yung zero na Coke Zero or Pepsi Zero. Okay. Napakapalad ng mga Hudyo. Alam niyo kung bakit? During their Passover, listen to this, the Coca-Cola made an exclusive Coca-Cola for the Jews. Kasi ang mga Jews po, meron po silang sarili pong tinatawag po na diet.
which is yung they call it kosher. Kung sa Arab, ang tawag po halal, but the Jews, they call it kosher. No? Sa kanila, during the Passover, nagre-release po ang tinatawag po na Coca-Cola, exclusive for the Jewish community. But even if you're a non-Jew, pwede kang bumili. Ano po yun? Hanapin po ninyo yung Coca-Cola na kulay dilaw yung cup. Yung cup. Yung twist cup niya, dilaw. Okay? It was intended to use para po sa Passover ng mga Jews. At ang ginamit po ron, literally po, sugar cane, according po sa prescription ng mga Jews. Hanapin nyo yan. Yung dilaw, yung takip. Kung gusto po ninyo, pwede nyong hanapin. Kung gusto nyong i-search nyo, kosher Coca-Cola. Yan. Dami na mag-a-add to cart yan. Amen. Okay. So, yun yung sinasabi po sa atin. We should not abuse. Amen. So, now, ito, puntahan po natin. Ano ngayon yung role yun ng church? The role of the church. With what we are discussing. Okay. The role of the church, number 1 is ministry funding. You know, the church offers so many free services. Like for example, sa wedding, sa funeral, pastoral counseling, community events, spiritual guidance, lahat po yan free. But free siya, meron pong nagko-cover ng expenses. Amen. Example po, ito in my experience, no? Like for example, totoo po yun eh. May magko-cover para lang maibigay yung free service, no? Meron po, ako po, hindi po ako nagkakasal. Okay, diretso. I don't have the license to solemnize and I don't have the intention ever since. There are a lot of difficulties eh. May mga ano niyan. Total, ang dami namang nagkakasal. So, kaya ako, ina-advise ko, talking about legalities, mas, I would say na mas binding yung tinatawag po na, yung kinasal kayo sa judge. Yan, ng mga civil wedding na tinatawag po na yan. And I'm not against sa church wedding. Wala po. Kaya kita niyo dito sa church, wala talagang walang church wedding na magkaroon man, mag-invite ako ng ibang minister na license to solemnize kasi sila yung pipirma eh. Pag pumirma ako noon, kulong ako. Yun ang pinakaano po ron. Naintindihan po ba ninyo? Okay. But if you want, kung meron kayo nabalitaan, ba't ganun nung araw pero parang nagkaroon ng ceremony and everything. Wala namang problema sa ceremony. Pwede po yun, walang problema. Naintindihan po ba ninyo? So, with the request, kung halimbawa na ikasal na sila sa civil, okay lang, walang problema. No? Kung gusto po ninyo. Pero tandaan po ninyo, ang importante po sa kasal ay yung tinatawag po na prayer. Amen. But don't look that as a free. Kasi when you take that as a free, merong ibang kukuha po, sasapo, para dun sa free service po na yun. Let me have this, share this with you. Ito, na-share ko lang Okay. Marami naman akong ginawa na ng ganitong klaseng tinatawag po na nag-officiate ng ceremony and everything. The free service, dapat makita po eh. Okay lang mag-free kung halimbawa lalo na kung hindi naman talaga kaya. Pero yung mag-free tapos makikita mo, bongacious, ay iba yun. Diba? Nagpa-catering, pinadamitan yung tinatawag na entourage, etc. Diba? So nakakatuwa, masaya ka. Tapos pinahotel, yung mga entourage, mga nauuso yan, yung mga ganun. Pagkaya, okay, no problem. Gawin nyo yun, basta meron. Diba? Sing-sing na ang halaga, 100, 200,000, yung iba, milyon. Di po ba? Amen. Now, try to imagine the minister who will officiate that ceremony. Siyempre, alangan naman pumunta po yan na nakasando.
Gusto niyo po ba kakasal kayo, yung minister, nakasando, naka-t-shirt lang na puti, di po ba? Oh. Di ba? Tapos yung mga entourage, yung kakasal, talaga, naka-Amerikana, di po ba? Naka-tuxedo, gaganda, popogi, tas yung minister, ganun ang gusto niyo ganun? So, siyempre, babagay yung minister, malalaman ng minister kung anong klase yung yung wedding na yun eh. Di po ba? Kung yan malayo, alangan naman siyempre, yung minister, mag-bus lang yan. Kung kahit walang sasakyan yan, aarkila ng sasakyan yan. Pag umarkila ng sasakyan niya, maggagas yan, magtotol yan. Kung hindi marunong mag-drive yung minister, kukuha ng driver yan, magbabayad yan ng driver. May kasama siya, na mga kasama niya na natutulong to officiate that ceremony. Yung mga kasama, mag-a-absent sa trabaho. Di ba? Aarkila po yan. Ako nga, nanghiram lang po ako, hindi ako umarkila, nanghiram ako ng Amerikana. Ganyan lang, puro hiram lang ako. Ngayon, yung kaibigan na hiniraman ko, siyempre, alangan namang i-free ko yun na thank you lang. Hindi, papakainin ko yun. Siyempre, pag pinakain ko siya sa masarap na restaurant at ako magbabayad, alangan namang siya pagbayarin ko. Pinahiram niya na ako ng Amerikana, siya papagbabayarin ko. Nothing is free. Kumputin nyo lang yung gastos ng minister. Di ba? Di bale kung pupunta yun, nakasando. Talagang kahit wag kayo mag-offering. Kasando ka lang. Pero pagka nakita nyo, maayos yung minister, ayusin nyo rin. Yung offering. Baka akala nyo offering mapupunta sa kanya. Hindi. Hahatiin niya yun sa mga kasama niya. Kaya nga, there are some churches talagang maayos talaga. Talagang kino-cover talaga. Lahat na ng expenses. Kino-compute. Saan yung venue, etc. Diba? Mamatayan. Magpapa-funeral service. Di po ba? Pag nagpa-funeral service po yan, akala lang natin, ganun na free lang yan. May costing lagi yun eh. Yung minister na naman na mag-o-officiate doon, namasahe yun. Di ba? Nahirata sa libre. Amen. Counseling. Di ba? Magpapa-counseling kayo, iiyakan nyo yung pastor. Iiyakan nyo yung magka-counseling sa inyo. Bubugan nyo lahat ng problema po ninyo. Di ba? Pagkatapos nyong mabugahan ng problema po ninyo, gumaan kayo eh. Itong pastor o yung nag-counseling, siya ngayon ang sumapo ng bigat mo. Lungkot na lungkot yun. Alam nyo, nung araw, ako hindi po naniniwala sa mga ganyan. Halimbawa, yung transference. But recently, yung kaibigan kong doktor, practicing doctor, sinasabi nila, naniniwala na po sila. Kasi, halimbawa, kung sila'y nagpasyente, kung ano yung minsan nagiging sakit ng pasyente, natatransfer sila. Kahit na nag-iingat sila, naniniwala na sila sa ganun. Diba? Pagkatapos, yung mga may problema, nag-aanang ka. Diba? Kahit man lang yung isang piling o isang buwig ng saba, hindi mo mabigyan. Yung nag-counseling sa'yo. Di po ba? Para mapasalamatan mo man lang. Subukan ninyo, pumunta po kayo sa doktor. Humingi nga lang kayo ng MedCert. Pipirma, magkano? Kinausap ka ba nun? Hindi, pumirma lang. Oh. Di ba? Pumunta kayo sa doktor, magpakonsulta kayo. Tatanungin lang, ano masakit sa'yo, ganito. Tatapatan ka lang, hinga. Di ba? Gaganonin ka lang nun eh. O pagkatapos doon, kunyari, mag-iisip yung doktor, gaganyan. Tapos susulat yun, ito yung gamot mo, ganito. O pagkatapos, pumunta ka na po sa sekretary. May sekretary yun. Pagdating po sa sekretary, sabihin po, 1,000 po. Paano kung ano pa yan, yung sa mga puso, di po ba? 1,500 po. Psychiatrist, pumunta ka. Naguguluhan ka dahil depressed ka Yung mga depressed na yan. Tignan niyo, pag kayo pumunta po sa psychiatrist, magkano po minimum yan? 2,500, if I'm not mistaken.
Di ba? Totoo, lalo ka madidepress, di po ba? Nothing is free. Di ba? Ito'y, pag church, depende po ito sa tithes and offering, sa mga contributions na ibinibigay lang po ng church. Meron ba kayo nakita na nagreklamo na church, na pastor na sinabi, ko naman, no? Yung bayad naman natin, no? Kulang po tayo. Sino nag-aator ganyan? Kung magkukulang po ang mga bayarin po natin, mayroon ba kayo narinig po ng mga minister na wala? Kung wala silang makakain, wala kayo naririnig. Diba? Amen. Nothing is free. Kaya ang church tumatakbo because of the voluntary work of members or workers ng mga church po natin. Amen. The mission work. Bakit po nagkakaroon ng mission work? Dahil lang po yan sa mga extra sacrifices. Kasi kung hindi tayo magbibigay ng extra, wala po tayong mission work na magagawa. Tapos pag-iisipan pa, sa totoo lang, wala naman talaga eh. Kung halimbawa, kahit sa atin po, kaya nga ako, noong itong mga nakaraang taon, sinasabi ko na, kahit kay Sister Ernie, i-report mo sa kanila, baka akala nila, nagmamantika tayo. Akala nila, masarap ang buhay. Hindi po. Kaya nga ako'y lumalaban at kinokontra ko po yung mga churches po na yung pastor pinagpo-full time. Okay lang kung kayang buhayin po ng church yung pastor. Kung kayang ibigay yung kanyang necessity, yung needs po ng family po nun, pwedeng mag-full time. Pero kung hindi pwedeng mag-full time, pabayaang maghanap buhay, pabayaang sumideline, pabayaang magtrabaho. Kasi saan niya kukunin yun? Lahat ng pangangailangan, hindi naman lahat, di po ba? Talagang nagkakaroon, hindi lahat, generous. Di ba? Tama. Generous ba kayo? O kayo nakakaalam yan? Ito, halimbawa lang po Para malaman nyo po kung kayo'y generous, pag ako po naguhulog po sa tithes and offering, ibig sabihin, nung nakaraang linggo, may nag-offering sa akin. Alam ng mga usher yan, na may mga pagkakataon, wala akong naibibigay. Dahil wala, sana ko aasa. Pero kung halimbawa sa sideline ko naman, ayan, tumipak ako, ayan, nakakapagbigay po ako. Diba? At kung maganda-ganda ang bigayan para sa akin, nakita nyo naman, di naman po ako naging madamot. Hindi ko naman po ito sinasabi para ipagmalaki. Pagka ako talaga'y pinagpala ng Panginoon, ang isip ko nasa inyo eh. Kaya lang, merong priority, yung senior talaga. Natatandaan nyo no, nang nasa Excelsior pa yata tayo, Pasko yun, talagang jumakpat din po ako nung panahon po na yun. O talaga, binahaginan ko. Hindi po galing sa church yun. Baka akala nyo, kinuha ko po sa church. Tanungin nyo kay Sister Ernie, kung sa church ko kinuha yung hindi po, sarili ko po yun, naipon na tumipak po ako. Kaya pag tumipak ako, meron kayong matitipak din. Di ba? Totoo po yun. Kaya nga, panalangin nyo, isla, hindi ko pa maibenta-benta hanggang ang hirap Pero yan, sigurado, pag nabenta natin yung isla po na yan, talagang tipak-tipak po kayo. Ayan, magpapabuffet pa ako nun at lahat ng kakain paglabas ito, sige. Amen. Merong sumasa po Ready na po ba kayo? Now, let's talk about the practical examples of hidden costs in free gift. Ito na. Para maintindihan niyo yung libre. Una, sa public education. Public education, no? Kadalasan, pagka public, sinasabi, free yan. Free college, di ba? Free high school, lahat free, basta public po, no? Especially in public school or university, puro free yan.
Pero isipin po ninyo, kaya naibibigay ng free po yan, yung mga teacher po, kadalasan ng mga nandiyan dyan, sila po hindi nga nababayaran ng sapat. Amen. Yung mga overtime ng mga teacher, ayan, hindi nababayaran na po yan. Para lang makapagbigay ng libre na edukasyon. Tama? Amen. Kaya may libre po ang gobyerno sumasagot, yung mga state universities na tinatawag po na yan. Pero tandaan po ninyo, kaya na ibibigay ng gobyerno po yun because the cost is borne by taxpayers. May nagtatax, kaya nga tayo kinukuhanan ng tax ng gobyerno. Okay lang kung mapupunta sa school. Pero kung binulsa, paano na ngayon ang pre-education? Di ba? Nabulsa eh. Di ba? It is borne by the taxpayer. Yung teacher po. At sino pa? Yung school administrators who dedicated their time and resources to ensure the system functions. Grabe po ang hirap ng mga guro ng bawat eskwela. Baka akala po ninyo. Sobra po ang sakripisyo po na yan. Yung free po na yan na education, galing yan sa mga nagbabayad ng buwis. Kahit yung mga infrastructure po natin. Yung mga tulay, di po ba? Natatandaan niyo yung tulay sa Bacoor, yung sa SM na Molino, oo. Di po ba? Grabing high-tech nung ano na yun. Nung, ha? Oo, di po ba? Sipin po ninyo, merong isang nagbablog nga, siya rin nag-aaral pa lang, ginagawa na yan. Taga rito, taga Cavite. Graduate na siya, at 7 na po yung clinic niya po. Dentista po ito eh. Hanggang ngayon, nung nagbinablog niya noon, hindi pa na-open yun. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Samantalang, hindi ko maubos din maisip eh. Kala mo, San Juanico Bridge yung ginagawa doon sa ano eh. Sa Molino po na yun, na pagkalayo-layo doon. Yan, igsi-igsi lang noon. Diba? Bakit ganyan? Yan ang problema po sa atin. School supplies. Libre din po yan dapat. Pero kita ninyo, yung libre saan napupunta? Sa kawalan. Amen. So kung tutuusin, talagang ang Pilipinas po, mayaman tayo dapat. Ang isang pagpapakita na mayaman ng Pilipinas, lahat po ng mga politiko na nakaupo po sa atin, sila po ang sumasalamin na napakayaman po ng ating pong bansa. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Healthcare, eto pa, after ng libre din. Di ba? Amen. Yung universal healthcare, iniisip natin, libre yan. Yung mga paggamot dapat, no? Libre po rin dapat yan. Again, it is funded by taxes and the labor of medical professionals. Kaya libre po yan. Again, sa tax na naman po na nakukuha. Ilan dito yung mga naghahanap buhay, no? Na kinukuhanan ng gobyerno. Galit na galit nga po tayo sapagkat alam natin kung saan napupunta yung tax. Diba? PhilHealth na dapat libre. Kung tutuusin, hindi naman siya libre kasi binayaran mo yun. Binawas sa'yo yun. Sino rito naguhulog ng PhilHealth? Halos lahat. Tingnan niyo. Di po ba pagkatapos, pag nalaman po ninyo, naubos, nakakatakot lalong magkasakit ngayon, di ba? Di ba? Kung po pwede lang ang mangyayari, di po ba? Yung lahat ng magkakasakit po, yung mga politician, talagang dahakan mo ng ano, kung ikay merong tuberculosis, yung congressman nyo talagang, di ba?
Hindi ba to? Ilagay mo sa bibig niya. Ang bihira, oh. Oh, kainin mo yan. PhilHealth ko yan. Oh, di ba? Someone pays for the doctor's training. Yung equipment, yung facilities po na yan. Kaya minsan yung mga medical mission na nakikita nyo, actually hindi free yun, may nag-sponsor dun. Ang hinahanap sa ganyan, sponsor. Bakit? Para maibigay ng free. Yung libreng salamin, di po ba? Kukuhanan kayo ng salamin, di ba? Sasabihin, libre salamin, tapos may kukuha ng doktor yan. Yung doktor na nando doon, sasabihin free siya doon sa mga tao, pero binayaran naman siya ng sponsor. Tama? Or meron din naman doktor na talagang hindi nagpapabayad. Amen. But kahit hindi siya magpabayad, sasapuhin niya yung sariling expenses niya ron. Naintindihan po ba natin? Yung lahat ng yan, meron pong sumasapo para maibigay yung libre. Free healthcare programs are often funded by taxpayer or philanthropic donations and international aid organizations. Yan ang dahilan, kaya naghahanap ang church po natin ng fiscal sponsors na matagal na. It is because nothing is free. Sumulat tayo, pwede silang magbigay sa atin ng libre, pero pinahahanap tayo ng fiscal sponsor, ng publishing house na sinulatan po natin so that we may conduct a seminar about the LASB. Sometime siguro matupad sana this year, kahit papano, kahit October or September, mahabol natin po ito. Amen. Hindi po talaga ganon. Another thing, online platforms and services. Yung mga Google na yan, yung mga Gmail na yan, or whatever, yung mga emails na mga free na ginagamit nating service, Facebook, Instagram, yung mga social media platforms na yan, libre yan sa mga gumagamit. Pero, listen to this. Yung free email accounts na yan, yung YouTube platform, may nagbabayad para doon sa libreng gumagamit. Amen. At ang bayad, tayo na gumagamit. You pay it with your attention. And when you say you pay it with your attention, you pay it with your time. Sa pamamagitan ng commercial. Nakita ninyo, lagi pong may commercial. Hindi mawawala po ng commercial. Basta libre. Di ba? Subukan nyo sa YouTube lang, di ba? Kaya nga pagka nag-premiere ka sa YouTube, libre yan. Magugulat ka sa gitna nung natatandaan nyo, nung online, kapag ka nag-live tayo, biglang may papasok na commercial, nagwo-worship kayo. Di ba? Biglang may papasok po na advertisement. Bakit? Yung libre po na yun ang nagbayad. Yung Facebook, kaya kayo nakakagamit ng libre, tayo nakakagamit tayo. May nagbabayad po kay Facebook. Through ads, yung mga nakikita nyo ng mga commercial na naroroon na dumadaan sa feeds nyo, yun, ang bayad. May papanoorin kayo na video, biglang kailangan may advertisement. Hindi mo po pwedeng anuhin yun. Hindi panoorin. Bakit? Yun ang pinakabayad Bakit po? Because these companies monetize user data, sell advertisement, and charge other businesses to sustain their operation. Kaya magugulat kayo, no? Minsan bakit parang may nag-text sa akin, wala naman akong hindi ko alam, o may nag-email sa akin, ganito. Diba? Kasi naibenta po yung tinatawag po ng mga information tungkol sa inyo. Yun ang bayad. So ngayon, may libre pa ba sa tingin nyo? Yung mga charitable work and philanthropy po na yan. Yung mga tumatanggap na mga libre.
na ganito, libre. Lahat po ng charitable institution, libre po yan dun sa lahat ng tatanggap. Pero meron pong mag-shoulder po ng expenses po niya. Wala po talagang libre. When people receive aid from charities, the resources come from donors and volunteers who give their money, their time, and skill to provide assistance. Kasi wala pong libre. Red Cross. Subukan ninyo, makakahingi ba kayo sa Red Cross ng libreng dugo? Pwede, pero papalitan mo. Di ba? Subukan nyo, yung libreng dugo, nakukuha ka, kailangan meron kang papadalang 7 hanggang 10 donor na kapalit nung hihingin mong dugo na yon. Kaya kung tutuusin, isipin mo, parang libre, para lang. Pero may ibang nagsakripisyo, 7 po ang kapalit po nun. Nung isang bag po na yon. Di ba? Kaya ang hirap. Akala natin may libre po talaga na ganun. They were funded by donation from individuals, governments, and corporations. Sana nga lang kung napupunta pa sa tama. Di ba? Okay na rin yung libre. Yung mga nakakatikim ng free samples, ayan, sa mga kumpanya. Free samples and promotions. Di ba? Tanyo, Netflix may free trial. Di ba? Bibigyan ka ng free trial na ganito. Lahat may mga free. Company na mga may mga free na ganyan. Lahat ng freebies na ibinibigay, actually, hindi po yun talaga totoong free. These are marketing strategies and investments. And the cost is embedded in the company's budget covered by other paying customers. Yung iba pong customer, halimbawa, Lazada, Shopee, yung free shipping, akala nyo free yun? Hindi totoong free yun. Ang nagbabayad po nun, yung seller, kadalasan ng free shipping po na yun. Now, si seller, hindi naman papayag yan na ganun. Ipapatong niya sa ibebenta niya yung free shipping. Pero sasabihin niya sa'yo, free shipping. Yung binayaran mo, nakapatong na po ron. Yung free shipping, hindi mo lang alam. Ngayon, alam mo na. Walang libre. Amen. Subukan ninyo, SM. Nagpapapremyo yan, di po ba? Pakotse, di po ba? Ano ang mga binibigay na raffle sa SM? Yung mismong SM department store. Paparapol yan ng kotse. Paparapol yan ng mga motor, etc. Kung whatever na kanilang ipinararapol, akala nyo SM ang bumibili nun? Hindi po. Lahat ng tenant, hihingan po. Oy, may parapol na tayo dito. Magbigay kayo ng bayad po ninyo. Para makapagparapol tayo. Yung parang cake raffle. Hindi naman po pwedeng ganun. Nothing is free. Amen. Ganun po talaga. Kaya huwag tayong sasamaan loob. Amen. Ngayon, I'm about to finish, no? As I have mentioned, paying customers absorb this cost through higher prices. Kaya yung mga nagsasabi, mura na yan, mura na yan. Nako, kung malalaman nyo yung totoong mura na yan, nakapatong na po ron. Pati doon sa mga nagtitinda, pati yung itatawad mo, nakapatong na. Sasabihin pa niya, kung lugi ako, sige, bibigay ko na yun sa'yo. Loko, pukpukin mo ng mic yung pagkano lugi. Meron ba lugi na ano? Papayag ba ng lugi yan? Pinatong niya na nakatong patch na yung tawad mo. Pambihira, bakit ko alam? Sa amin po sa Tondo, ganyan ang gawain po namin Ayan, yes and amen daw, Sister Tess. Kaya ingatan yung pagbili po dito, ha.
Nung araw po kasi sa Tondo, si Mami po, meron siyang shampoo binebenta na yung nakalagay sa, di ba ako, kahon-kahon ang napabenta mo. Isipin nyo, ang puhunan noon parang 5 piso lang yata, no? 5 piso ang yung kasi imported talagang nakalagay yung shampoo sa sa magandang lalagyan. So 5 pesos ang puhunan. De ngayon, siyempre para maibenta ko ng maayos yon, ang alok ko sa mga kaklase ko, 12. 12, inaalok ko ng 12. Dahil mga kaklase ko sasabihin, mahal naman, apostol. O sige kako, yung 2 piso na patong sa akin, bibigay, hindi ko na kukunin yun. 10 piso mo na lang bayaran yan. Wala na akong tinubo dyan, ha? Ayan, ha? O, yung 2, binigay ko na sa'yo. Kaya nga nakalutang yung 12 na yun yung tubo ko. Ang mahal naman, 10 piso. Kako, tignan mo naman yung shampoo na to, nakabox to, imported to, amuyin mo. Mabango to, amoy pala. De, siyempre, maamoy niya, etc. 10 piso, kunin mo na. Ano ba naman yung 10 piso? Ibawas mo sa baon natin, o, di ba? O kapag ka pumayag, o edi pagka doble na. Paano ngayon kung hindi pumayag po ng, ibig sabihin, hindi pumayag ng 10 piso? Tatanong ko muna, sige. Kung papayag ng 8 pesos, pero wala na akong bahala ka na sa akin dyan kapag O di po ba? 8 pesos daw tawad niya. Magkano nang natira na lang sa'yo nun? Metres. O sige, pumayag. Pwede daw, 8. Wala na ako. Ako talaga, lugi talaga dyan, ha. Yung dos ko, kinuha mo na. Pagkatapos, yung dos pa nung nagbebenta na may-ari, kinuha mo rin. O, di ba? O, siyempre, matutuwa naman yun. Kukuha ng ilang piraso yun. Ang dami ko nabenta po nun sa mga kaklase ko. Yun. Budol daw, Wala, Taga-Tondo ka, Sister Tess, Amen. Aminin po, walang libre. Siyempre, pag maglalakad ka, maglalako ka sa init ng araw, pupunta mo sa bahay-bahay, Yung mga kaklase mo, naalokan mo kasi walang Facebook nung araw, di ba, na pwede kang mag-online. Lakad po talaga nung araw, ganun nung bentahan noon. Amen. Okay, so kaya yan, tandaan po ninyo yung mga nagninegosyo po, alam po nila yan. Talagang pag sila nagsara, yun yung totoong lugi. Pero yan, hanggat sinasabi, bukas sila, lugi talaga, hina ng kita. Hanggat umaano yan, nakakasurvive ba Surviving pa po yan. Pero pag yan, nagsara, alam nyo na. Yun na po yun. Yun ang totoong lugi na. Pero hanggat hindi nagsasara yan, drama lang yun, pag gaganon. Tama? Ganun po ang pagninegosyo Wala kang magagawa. Kasama po talaga yan. Amen. Sila ba'y nanlalamang? Hindi rin po Kasi may mga costing talaga sila May costing po. Hindi po pwede naman na talagang libre na na ganun. Hindi po ubra. Yun ang Amen. Okay. Let's move to the next, Philosophical and cultural implication. Ano epekto po nito? Yung pagkang utak nyo, puro libre, libre, libre. Eto, number 1, the entitlement mindset. The entitlement mindset. Ano ibig po sabihin po nito? Kapag ang tao po, nabigo po niya na maunawaan na kaya siya nailibre o kaya merong libre dahil po mayroon pong nagbayad na iba. Di ba? Tignan ninyo, sa mga event lang natin, simple, nagpa-family event pa tayo. Meron dyan mga naka-attend, libre. Bakit naka-attend ng libre? May ibang nagbayad. May nag-sponsor. Yung nag-sponsor ang nagpakahirap. Yung nag-sponsor ang siyang kumayod. Yung nag-sponsor ang talagang nagpawis. At yung libre, na libre, sayang-saya. Happy-happy. Tama? Because they fail to recognize the hidden cost of that free. May nag-shoulder Amen. So dahil doon, pag hindi nila naunawaan na merong sumapo, kaya na libre,
O yung libre lang, halimbawa, sumakay kayo sa jeep. Di ba, ugali natin Pilipino kapag may kakilala, ay, hindi, ito na, dalawa na po yan. Ay, tatlo kami. Tatlo kayo. O, 4 na po, biro mo. 4 yung binayaran, di po ba? 3 yung nilibre. Kaya sila na libre, may ibang nagbayad. At yung nagbayad po na yon na nanlibre, siya nagpakahirap eh. Kukubain niya po yun. Na hindi naiintindihan po. Kaya nadidevelop yung tinatawag po na sense of entitlement. Kaya iba tuwan-tuwa, libre ko, libre. Nagyayabang. Unang-una, kaya ka na libre, hindi mo yan afford. Hindi na dapat ngayon ipinagmamalaki ang nalibre ka. Ngayon, sa panahon natin, kapag ka ikaw ay nalilibre lagi, mahiya ka na. Mahiya na. Amen. Bakit po? Nawawala tuloy eh. Di po ba? Kapag hindi natin naintindihan to, akala natin, pag libre po tayo yung nakalamang. Hindi. Hindi ka nakalamang. No? Kaya ka na libre, hindi mo kaya. You cannot afford that. Di ba? Kaya lang naman sa atin may nagbibigay eh. Like for example, sa akin, kaya literally, kaya ako natatanggap yung mga ganun, talagang hindi ko afford yun. And somehow, pag ako nabibigyan ng hindi ko afford, nakakaramdam rin ako ng hiya eh. Di ba? Mabigyan ka ng sapatos na hindi mo afford, tignan natin kung lampasuhin mo yung yung sapatos mo na yan. Di ba? Hindi mo papabayaan na magkaganon po yun. Amen. Pero pag hindi ka nagpahalaga, ay baliwala sa'yo yun. May mga ganong tumatanggap ng libre, hindi nila pinapahalagahan. Amen. And another thing, eto pa po, biblical stewardship. Pagdating po sa tinatawag po na libre, meron po tayong tinatawag po na responsibilidad. Ito yung text natin, Genesis chapter 2, verse 15. Huwag niyong kalimutan ito. Ito yung sa unang-unang tao na nangyari. In Genesis chapter 2, verse 15, in the Garden of Eden, the Lord God took the man and put him in the garden of... Actually, pang ilang araw po ito. According sa creation, sa sequence ng creation. It is on the 6th day. Prior, dun sa 6 days, on the first day and on the 5th day, ano ginawa ng Panginoon? Inuna po, prinobide kung ano yung kakailanganin ng tao. Libre. Libre pagkain. Libre lahat. Libre tubig. Lahat libre. Pero nung nailagay na niya, ito yung tumanggap ng libre. Makinig po kayo, mga tumatanggap ng libre. Ha? The Lord God took the man and He put him in the Garden of Eden. God wanted the man to work in the garden. Ano ibig sabihin? Pag tumanggap ka ng libre, ang susunod, dapat na gagawin mo, matuto kang trabaho. And to take care of it, pati po yung tinanggap mo, ingatan mo rin. Pagyamanin mo, yung tinanggap mo. Kaya kapag kayo nabibigyan, talagang dapat pagyamanin nyo. Hindi yung puro lagi eh. Sa totoo lang, hindi po lagi tumanggap ng libre po si Adan. Pinagyaman niya yung tinanggap niyang libre. Dapat ganun din po sa atin. Nilagay siya ng Panginoon, ang sabi ng Bible, to work it and take care of it. Amen. Now, recognizing that free gifts have hidden costs, encourage us to honor those who bear those costs. Kilalanin po natin, pahalagahan natin, no? Yung mga tao na nagsakripisyo, nagpagod, naghirap para makatanggap tayo ng libre.
Amen. Kahit po sa church, kahit po sa office po ninyo, kahit sa community po, sa bansa po natin, anumang libre na matatanggap natin sa buhay po natin. Tandaan nyo, kaya ka nakalibre. May ibang nagbayad niyan. May ibang naghirap dyan. And therefore, dapat ma-develop sa atin yung gratitude and sacrifice. Maging mapagpasalamat tayo. Tandaan ninyo, lahat ng libre na tatanggapin natin, ang ibig sabihin ng libreng tinanggap mo, that is sacrifice. Sacrifice saan? Doon sa nagbayad. Doon sa nagbigay siya. Kaya pahalagahan mo yung libre na yun. Mahalin mo yung libre na yun. At mahalin mo yung nabigatan. Nag-shoulder. Tama? Sa libre po na yun. Simpleng-simple lang po yan. Kahit po sa atin po. Sa bayan po natin. No? Acknowledging the sacrifices of veterans who secured freedoms and thanking donors who support education is essential to maintaining a healthy social fabric. Tayo, bakit tayo may tinatawag po na kalayaan? Sa mga Kastila, sa Amerikano, sa daming sumakop sa atin, sa mga Hapon. May mga nagbuwis ng buhay. May nag-sacrifice. Kaya tayo may freedom. Amen. Yung mga nag-aaral po, tandaan po ninyo, kapag may nagpapaaral po sa inyo, at lalo't hindi kayo, magpasalamat kayo, doon susuma po. Ang hirap maging working student. Kaya yung mga may nagpapaaral, tapusin nyo. Ginagapang kayo. Kung ang donor nyo, parents nyo, paano kung hindi kaya ng parents nyo? Meron kayo mga tiyahin na magpapaaral sa inyo, tiyuhin nyo, kamag-anak ninyo. Pag-igihan nyo pag-aaral. Kasi nasasayang. Ang sakit di ba? Subukan mo kumuha ka ng scholar na meron kang paaralin. Pagkatapos yung pinag-aaral mo, yun, bulakbol. Lasing uuwi. Di ba? Hindi natin naintindihan yung hirap. Tama po ba? May ibang magsasakripisyo Hanggat meron, i-grab nyo. Because the moment you miss the train, tandaan niyo, maaaring hindi nyo na bumalik po yun. At kung bumalik man yun, you don't have the same opportunity. Totoo yan. One of my biggest regret in life, yan po. Sa totoo lang, hindi man ako pinalad, no? It is because, everybody knows naman na hiwalay ang mother ko at saka ang tatay ko. But somehow, pinalad po ako sa mga lolo't lola on both sides. No? Sa lola ko, kay mami, doon kami lumaki. Mapalad kami sa kanila. Lolo ko, pulis. Pero yung sa tatay ko, yung wala talagang kapake-pakialam ang tatay ko. Pero pinalad ako sa lola ko, sa nanay niya. Sa totoo lang, ayan. Naranasan namin na dapat sana, dahil ang mga side po namin, sa side ng tatay ko lang po bulakbol Pero sa lahat ng side po ng tatay ko, mga tiyahing ko, mga anak noon, mga pininsan po namin, talagang lahat po nanggaling po karamihan sa maayos na eskwelahan. And I was given the opportunity, the offer na makapag-aral po sa Ateneo. Dapat. Blue Eagles po ako dapat Totoo. Kasi po, inaalok ako nung lola ko po. Iba kasi pagka yung environment mo, hindi tama. Ang agreement lang ng lola ko sa akin, iaalis ka sa Tondo. Yun ang kailangan. Tama yung niya Ititira kita
sa tita Sonia mo. At pag nandun ka, aral, uwi. Aral, uwi. Lumaki ng tundo. Ang isip, pasakit yun. Tundo yung environment Hindi nakikita yung future. Blue Eagles dapat Sinayang ko. Lahat ng mga pinsan ko po, graduate po ng Sa side ng tatay ko po, mga, di ba, sila Tito Joseph mo, Santa Maria. Mga graduate po yun. Ilang doktor po sa side ng tatay ko, sa pininsan ko. Puro lahat yun, mga magaganda po Yung apostol lamang po na Ayan. Mama mo, kita mo mama mo, ako. Mga Blue Eagle sana wala Naging no eagle. So, tignan niyo. Environment, tundo. O kahit nung nakakilala ako sa Panginoon, may mag-i-sponsor sa akin. Binigyan akong pan-tuition, sana pan-down payment. Ayan, ginikwento nga kay Sister Ernie. Again, Ateneo na naman. Talagang Ateneo de Manila po, dito sa sa Tapsana. Yes. Binigyan po akong pan-down payment. Alam niyo po ginawa ko, mainit sa Panginoon. Binili ko ng binayad ko ng concert ng pangalan pa nila bago mag-ID offer, yung Tidings of Praise. Yeah, that's right. Pambira, sa init ko sa Panginoon, yung pang-down payment sa tuition ko, binili ko ng ticket sa concert, sa church. Binigay ko sa lahat ng mga, nandito sa Las Piñas, na mga uma-attend para makadalo sila ng concert po na yun na pre-concert ang pero may bayad yun May sponsor Yan nung kinumusta ako kung nakapag-enroll na ako, nakapag-down na ako. Siyempre, sinabi ko, na gamit ko para sa Panginoon. Yun Wrong. Sabi ko sa inyo, minsan kahit na maganda yung heart mo, naisip mo maganda, but it was not intended by God for that. Kasi nga in the term, the Lord will provide, pre-provide niya yun para saan? Tuition Hindi for ticket. Magpo-provide ng iba si Lord para sa ticket na ganun. Again, na naman? Kaya sabi ko sa inyo, kailan ako nakatikim na graduate ng college? Ayan, nag-Bible school po kami. Ayan. Doon lang ako nakatikim na graduate talaga ng college. 50 years old na ako, biro ninyo. 50, tsaka pa Magkasabay kami nung bunso ko na 1 week ang pagitan. Siya naman yung graduate. Nauna pa yung panganay kong graduate sa akin ng college. Wala Yung free, pag hindi pinahalagahan. Lesson po ito. Kaya yung mga nag-aaral na ginagapang kayo, yung salitang yan, totoo yan, gapang. Mag-aral kayong mabuti. Huwag niyong gawin yung mali na nagawa ko. Hinahalimbawa ko na yan. Tama, sister? Iba yung nakapag-tapos talaga Ito, teacher din to, si Sister Jen. Alam nila yung mga hirap po talaga. Brother Jan, teacher din. Sino pa ba mga teacher dito? Si Brother Robbie. Ayan. Teacher din ng dance step yan. Yan ang teacher pa rin. Okay po ba? Okay. Mahirap po. Sa totoo lang, pahalagaan nyo yung mga nag-aaral po rito. Husayan nyo. Galingan nyo lang. Pwede po. Gawin nyo lang yung the best nyo. You don't need to compete na kinakailangan. Nasa top 40 kayo. Bonus na lang yan. Top 10. Kung kayo yung bonus na lang. Basta mag-aral kayo mabuti. Kung kaya nyong kumuha, kung ano yung pinakamataas na grado na makukuha nyo, the best nyo na yun. Huwag kayong mahiya. Kung 85 yan, the best mo yun. Ba't ka mahihiya? Diba? Kung 81 yan, the best mo yun. Huwag ka mahiya sa 81. Diba? Amen. Ngayon, kung halimbawa, alam mo naman po, pwede pang taasan yung grade mo na yon, taasan mo. Kung kaya mo makakuha ng 90, gawin mong 90. Tama?
Huwag niyong gagawin talagang yung pinaka-average lang. Yung ano ba yung passing grade ngayon? Hindi ko alam. 75 pa rin. Hindi pa rin nagbabago, no? Mula nung nag-aaral ako hanggang ganyan. Target ko yan nung high school, 75 lang. Importante, pasado. Yun ang ano. Pero mali eh. Higitan, the best kailangan. Kung ang the best mo, 80, okay yun. Walang problema. Ngayon, kung sa tingin mo naman, 75, the best mo na yan, wala na tayo magagawa. Talagang yapusin na natin at yakapin. Magdiwang pa rin po tayo. At least 75. The best mo na yan. Yung iba, 74 lang ang kaya. Di po ba? Wala tayong magagawa na. Pero hanggat magagawa po ninyo, igihan po ninyo. Mag-aral kayo. May nag-i-sponsor sa inyo. Grabe po. Lalo na hindi nyo alam kung paano maghirap. No? Yung iba nga, uma-abroad pa para mapaaral lang kayo. Naku, grabe yung sakripisyo po na yan. Tinitiis na mahiwalay po sa inyo, makatapos lang po kayo. Ma-sponsoran lang kayo. Di ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? So, as I close, the principle of nothing free offers profound lens for understanding both spiritual and earthly realities. Napakahalaga na maintindihan natin. Understanding the hidden cost behind free gifts encourages greater appreciation for the efforts and sacrifices of others, cultivating humility and responsibility. Yun, yung lahat ng mga binanggit ko na yun. Yung pagpapahalaga nyo lang doon sa nagpapaaral sa inyo. The only way para makapag-thank you kayo, hindi lang yung the word thank you, mag-aral kayo. Magtapos kayo. Amen. Ulitin ko po kung magagawa nyo, yung the best po ninyo, the best grade, okay yan. Magre-rejoice tayo. Kung kaya mo lang talaga, 87, okay pa rin. Mag-celebrate tayo. Sabi ko nga, kahit 75, kung talagang yun ang the best mo na, mag-celebrate pa rin tayo. Huwag kang mag-alala. Mag-celebrate pa rin tayo kahit 75 yan. Amen. Kasi hindi naman kinakailangan na baka mamaya, hindi sa ano pa man bagay, kung matapos naman yan, matindi naman ang discarding yan sa buhay. Kaya sa atin, yung mga tatanggap ng libre, again, hindi mo afford yan. Pahalagahan mo dahil hindi mo afford. Maraming salamat po.